Tingin ko po etong hakbang o banta ni Trillanes kay Bato de la Rosa, mga bossing, ay biglang lalabas tong si Bato. Oh, metro niya sa Senado. yan. Hindi lang ho tayo ang nakakapansin, no? Na nasasayang po yung ikinakaltas na buwis sa atin, na nasasayang po yung mga buwis ng mamamayang Pilipino sa isang senador na wala pong mapakinabangan ang Pilipino. Di ba? Ngayon, napapansin na din po nung mga politiko, lalong-lalo na si Trillanes. Ano gagawin niya? Sasampahan niya ng kaso sa Ethics Committee? Pakinggan natin. Tumatakbo yung metro niya sa Senado kasi talagang pa-file. Oo, ibig sabihin niya ho dyan, bayad ho ng taong bayan yung kanyang pagiging senador ho. No? Kaltas sa mga buwis natin yun. At yung mga binibili ninyo ng mga produkto, at yung mga, kunyari ako nagpapadala ng kaperahan at may buwis din po na babayaran sa mga Western Union papunta sa gobyerno natin, lahat po yung pag pinag-ipon-ipon, mga kababayan, kasama po doon sweldo ni Bato de la Rosa na wala tayo napapala, na hindi pumapasok sa kanyang trabaho. Dahil daw po tumatakbo ang metro ni Bato de la Rosa sa Senado at wala tayong napapala, ano daw po ang gagawin ng dating senador na si Trillanes? Wala namin ito ng ethics case na pag hindi siya nagpapapasok, pwede siyang i-expel. Dapat lang. Biruin mo, saan po galing yung pasweldo at saan po galing yung susweldohin ni Bato? Sa mamamayang Pilipino. Yung mamamayang Pilipino na nagsisilbing boss, nakatunganga, nakanganga, nag-aantay ng balita, nag-aantay kung nasaan yung kanyang trabahante. Gawin nyo ho yan, mga kababayan. No? Hindi, subok lang. Kumbaga, example lang ho. Gawin nyo yan doon sa mga employer ninyo, mga boss chipamo, sir. Malamang tanggal ka agad eh. Diba? Malamang tanggal ka agad eh. Sabihin na Sabi ni Ma'am Neng Gigi, naka-Christmas break pa ang Senado hanggang January yata. Panigurado, bayad pa rin si Bato. Baka may bonus pa. Diba, Sir Jorge Edralin? So unfair talaga ang batas sa Pinas. Ang daming butas. natin initially suspend. Pero how long can he keep this up? By next year? Ganon, di ba? Pero by 2028, by 2027, maliwanag na ito na talagang isinantabi niya yung mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan. There is no excuse anymore. He should be expelled. So, by 2028, 13 na kandidato na ang kukuhanin. Kasi mapapatanggal sa Senado si Bato de la Rosa. Kaya hindi na 12, dadagdag ng isa. 13 na sa Senado para yung remainder of the second term niya ay iba na ang representative, yung magpapapasok naman. Kasi sinayang niya yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan. Isama niyo na din po si Pulong dyan. No? Hindi na nga, sabi kay Pulong naman, hindi na nga daw nagpapapasok. Eto, meron pang 2 buwan na bakasyon na ilan daw, 17 na bansa yung pupuntahan naman. Di ba? Sabi ni Sir Leo, mga employees sa Davao Munisipyo, ano ang nangyari sa mga positibo, nagpositibo, yun yung mga nagpositibo doon sa ipinagbabawal. Isirampa sa Office of the Ombudsman. Pinagbabawal na gamot. Ano tong kaso na ito, no? Kaso daw sinampa. Pakinggan ho natin, mga boss. O Pilipino o PDP laban. Yung mga PDP. No? Na ang spokesperson ay si ano pangalan ng pandakekok na yan? Yung ano pangalan noon? Yung lawyer na halos karamihan ng kanyang kliyente nakaoblo. Pangalan nun. Yun, si Topacio. Umaangal kasi yung kampo nila sa PDP na bakit daw kinasuhan ng plunder si Sara Duterte. Plunder, di ba, pag nanakaw?
Pinalagaan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban ang patong-patong na reklamong isirampa sa Office of the Ombudsman ng ilang individual kabilang ang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga kasamahan nito. Kaugnay pa rin ito ng umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds na Yun, hanggang ngayon, no, hindi pinapaliwanag yun. Di ba? Lagi lang ho tayong sinasabihan na, ano yan, kumbaga, lagi lang nila sinasabi, wala, pinupolitika lang, ganito. Bakit kaya hindi nila mismong sagutin yung mga issue sa kanila? Confidential funds, bribery, kasama dyan sa plunder, ha? Nakita ko, binasa ko ho kasi, mga kababayan, kasama doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, yung bribery na meron daw doon sa mga Department of Education na mga kawani na nakakatanggap ng 25 to 50,000 nakalagay doon sa loob ng sobre. Sila Mary Grace Piatos doon sa confidential funds. Bakit hindi na lang nila sagutin yun, ano? Mas mapapadali pa ang buhay nila. Alam nyo, kapag sinagot nila yan, mas nakikita ko at kung masasagot nila, makukumbinsi nila ang mamamayang Pilipino, makukumbinsi nila yung korte na wala talaga silang ginagawang kalokohan. Baka yan pa po ang ikapanalo nila sa 2028. Di ba? Ano sasabihin ng Pilipino? Ay, wala na, naipaliwanag na ni Vice Presidente yan. So, pinupolitika lang pala talaga sila. Ano gagawin? Iboboto ko si Sara Duterte. Ganon, di ba? tiwala sa kanya bilang pangalawang pangulo at nang siya pa ay kalihim ng Department of Education. Naniniwala Hanggang ngayon, wala tayong makita o makuhang sagot galing sa kanila. Kaya po, yung mga DDS, kapag ka pumupunta po dito sa ating channel, mga bossing, ganun pa din po. No? Puro lang ang sinasabi, adik ka, bangag ka, bayaran kang vlogger ka. naman mga kaalyado ni VP Sara na walang basihan at luma na ang mga kasong pilit na binubuhay ng mga kalaban nito o ng pangalawang pangulo. Kunin natin ang live report. Sabi ni Sir Jorge Edwalin, pasensya na. Yung isang PBBM vlogger, caption, may billion daw na binulsa si Speaker Martin. If true, nasa birak na yan. Anong birak, no? Bakit ayaw tumigil ka-clickbait ng iba? So, ewan ko, no? Hindi ko kilala kung sino yung vlogger, pero lalabasan nila ng ebidensya. Hindi, pwede. Yung puro wala lang, ebas-ebas lang, sabi-sabi lang. O, kailangan laging may viral. No, kailangan laging may ebidensya kapag kayong kagaya ho nito, mga bossing Chief Amo Sir, hindi tayo nakakapag-vlog nang walang mga materyales na ginagamit na makakapagpatunay po doon sa ating mga sinasabi. Di ba? Kumbaga hanapin na lang. Boss, paano nyo po ba nasabi na nagnakaw si Martin Romualdez? Paano nyo po ba nasabi na merong bilyon-bilyon? Baka pwede, tanungin nyo lang, no? Baka pwede naman po napakitaan nyo man lang kami nung ebidensya, hindi po yung laway-laway lang. Ganun lang, no? Kung walang maipapakita, sorry. Di ba? Kung walang maipapakita, sorry, mahirap paniwalaan, no? Yung kay Sara Duterte, kaya naman po paulit-ulit din tayo, hindi naman nila sinasagot eh. Di ba? Tapos meron tayong mga nakitang mga Mary Grace Piatos, meron po tayong mga nakita na mga talagang mga resibo po. 'Di ba? May mga tao na magpapatotoo at ang pinakahuli na kasama doon sa impeachment ay yun nga hong pagbabanta sa buhay ng pangulo, asawa ng pangulo at pinsan ng pangulo, mga boss. 'Di ba? Ni TJ Mendoza. TJ. Alex, nagsampa ng complaint affidavit sa Office of the Ombudsman ang 8 individual na kinabibilangan ng mga profesor ng University of the Philippines, mga religious sectors, at mga youth leaders na Ayan. Yung ibang mga Katoliko, nakita ko binibira nila yung pare